GV ang original sa lahat ng boxes. Ang pinakabago natin would be itong si GV Matterhorn. Kung ano yung gusto mong gamitin, yun yung bibenta mo. Kaya naman pala lahat ng mga brand na gusto ko nandito. The Sena E30, full mesh intercom na talaga siya. Itatap lang natin siya. Kung same kayo ng channel, no need to set up, automatically magkakausap na. Meron din siyang multiple channels, waterproof na siya, 67 rated. Ang limit sa iBox is 16, siya 24. Wow! Ito lahat ng inclusions. Teka, just to clarify, ano yung Wave? True data. Makakakonekta ba to sa ibang brand? May paraan. Yes. Ito yung latest generation. Ito yung bibilhin ko. Uy, Ma'am Jonah, isa pa please. Ayun, taga-timpla ko ng kape si Sir Ryan. Grabe. My pleasure. My pleasure daw. Yun ang masarap magtrabaho ka sa isang kumpanya na hindi mo feel na empleyado ka. Moving on, dito naman tayo sa mga boxes natin. Yes. Dito naman yung mga GB box. Ako na yung nag-promote eh. GV ang original sa lahat ng boxes. Oo po, tama. Actually, sir, pagka nagko-comment sila, sir, ano yung GB box na gamit mo? Wala namang brand yung nilakalagay sa akin. Pero GB box ang tawag nila sa mga boxes talaga, di ba? Kung napapansin nyo, any brand, kahit nga yung ibang brand na nakakabit na. Sir, ano yung GB box nun? Anong size ng GB box? Parang ito yung naging generic ng tawag sa karamihan ng boxes, no? Actually, dito makikita natin very quick. Mainly, mahati na siya into two. Meron tayong mga monolock, yung mga geared towards para sa mga small displacement bikes talaga. Ang common kasi natin nakita in the past few years na uso yung aluminum na mabigat sa scooter segment. Kaya tama. So, pero si GV, they design talaga for yung displacement ng bike. To that extent, ang pinakabago natin would be itong si GV Matterhorn. Aluminum siya with some plastics. Plastic yung ilalim niya kasi shock absorption important Tama. para sa mga small displacement. Pag masyado mabigat sa likod, umaalog, na-amplify, nasisira yung steering natin sa scooter. Pero si Matterhorn, designed siya for that. Napakagaan niya. Meron siya mga plastic parts for shock absorption and yung hindi siya tinipid. Yung mga features na nakikita natin usually sa mga GV na from Italy, meron din yung certain aspects dito. Like yung hinge niya, hindi siya basta-basta. Tama, no? Ang galing, ha? Kasi common yun eh. Minsan, dadaanin natin sa meron siya mga attachments, May hydraulic dito. rope, tapos lalagyan natin ng takip dito. Yeah. But si GV kasi talagang maayos yung pagkakagawa ng item. Even if bitawan natin siya, Uy, kasi dahan-dahan. Ayos. dahan-dahan, magde-decelerate siya, hindi siya yung bang. Kasi gawa rin sa plastics yung dito niya and may rubber lining siya. Waterproof na din siya. Yes. Shockproof, dustproof, Yes. GB. And actually, isa to sa mga di-discuss natin later, kaya talaga mag-visit yung mga dealers natin. Patry mo kay yan. Alfred yung weight to yun. Quick release din to, siguro. Dito. Yes. Ayan, no, sa loob. Yun yung maganda sa GV, customizable eh. Baka ibang plate ginamit. Yun. Ayan. So for an aluminum box, yan yung weight niya. Uy, magaan. Nako, paltan ko na yung nakalagay sa MTS ko. Tsaka less stress sa motor. Oo, tama. Tsaka importante, sir, yung magaan yung ganito kasi may wind drag pa din to eh. Yes. Pas mabigat, nawawala yung balanse ng bike eh, napupunta sa likod. Nakita ko may at least 3 incidents na may nahulog sa harapan ko eh. So may 29 liters and ito yung 39 liters natin. Sir Ryan, kayo po ba nag-ride pa po kayo? Yes. Rider kayo, as in rider talaga? Actually, before naging business, naging trabaho ko to, mahilig lang ako ng motor. Talagang rider pala kayo. Pero once naging trabaho ko siya, medyo na-focus ako sa trabaho. Opo. Pero recently, nag-motor ulit. Ayun. So yung nakagandahan kapag rider din yung nagpaparating ng mga gamit eh. Kasi alam mo na rider ka, so alam mo yung best. Kung ano yung gusto mong gamitin, yun yung bebenta mo. Very good. Kaya naman pala lahat ng mga brand na gusto ko nandito. Parang para sa akin ng taster ha. Ito yung gamit ko sa MTS ko guys. So ayan. Galing din dito yun sa Moto World. Product din nila. Trekker series yan, natulongin. Yan. So talagang wala siyang cover sa loob. At yun ang ko nga minsan eh, bakit maraming brands, maraming Cover, unique oo. Ang reason kasi para madali matago yung mga imperfections. Tama. Yan Ito ang- kasi yung imperfection siya nakalabas. Hindi mo kailangan taguin. Tsaka pag gumagamit tayo ng box, dapat may bag talaga eh. Lalagay mo dyan yung bag and then take out the bag diretso sa hotel. Iwan yung box. Ganoon naman talaga yung purpose ng mga bag na to. May nirelease sila kasi, no? Yung classic line. Yes, for the retro bikes. This is just to show na si GV, sabi nyo nga, siya yung original. And ever since, siya na talaga yung nag-develop, nag-innovate ng mga top boxes for different types of motorcycles. So,
This year, release natin itong 3 sizes. Parang limited edition Yes, siya. as- May number po ba to? Wala. Limited production. Unlimited Pero production. ang idea ganito eh. Kasi hindi rin siya ganun kamahal tong 3 boxes na to. Parang gusto natin i-showcase na si GV, hindi siya yung parang disposable product. Opo, kasi pang matagalan siya. Yes, eh. ang key difference kasi ng GV sa maraming plastic boxes is yung material, yung plastic na ginagamit. Tama, oo. Hindi siya gumagamit masyado ng recycled plastic. Oo. Ang recycled plastic, mabilis mag-crack, lalabak Malutong. everyday, naulanan, naaarawan. Marami kaming customer may GV, more than 10 years na eh. Oo. Hindi pa nasisira. Di pa. Or pag sumemplang siya, hindi nga na-affect yung motor, yung box pa nag-save eh. Tama. Nagiging protection pa to no? Parang gano'n eh. Good and bad yun eh. Good kasi na-safe ka yung gamit, bad, hindi sila bibili masyado. Kasi Oh, hindi yun lang. nasisira eh. Tama. Matagal ulit yung customer mo. Parang gano'n. Kaya kailangan. Isa sa mga demo natin today sa mga visitors natin would be yung Senna. Meron siyang dalawang new launch models this year. Isa dito would be the Senna E30. Pwede nating i-try. Suot nyo to, sir. Ang difference ni Senna is full mesh intercom na talaga siya. And yung true mesh siya na intercom. So, ang difference ng open mesh ni Senna with the other mesh in the market is pag in-on natin si unit, natin siya simple like Hello. 70% ang baterya. E30 kasi meron siyang Tagalog prompts kasi Okay. made for the Philippine market talaga yun. Parang sa TikTok ko narinig yun eh. Hello, may pulis dyan, tanga. Lumiko ka na. Parang gano'n. Ang pinagkaiba niya is usually kasi ang problem with intercom is yung pairing, Yeah. yung setting up, yung kailangan pa natin mag-group together. Ang pinagkaiba ng open mesh technology ni Senna is with just one click nung ating mesh button, itatap lang natin siya. Naka-on na yung kanyang mesh. Kung same kayo ng channel, automatically magkakarinigan na kayo na. Ang galing, ganda ng boss mo, Hello. sir. Hello, Sir Jose. Libre, pasok tayo dyan. Yeah. Bedroom voice, ah. Sa isang pindot, open mesh kasi it works like Wi-Fi. Basta within range at same kayo ng channel, no need to set up, automatically magkakausap na kayo. Paano yung iba? Hindi makaka-join, Yung no? iba, pagka same channel siya, halimbawa, magkakasundo tayo, same channel tayo, channel 1. As soon as within range, hindi natin siya kailangang itayin. Medyo napuyat siya, late siya darating sa ride. Within range, no need to set up, di tayo hinto sa pag-ride, connected na siya. Ang focus with Senna is, ganito siya kadali kagamitin para focus tayo on the ride. Kaya natin ni-release si Senna E30 is for this type of technology. Meron din siyang multiple channels, waterproof na siya, 67 rated, and ang presyo niya for the market would be only $899. Wow, ang mura, ah. Yes. Dati, order ka lang ng clamp kit around 5, 6, 7,000 na 8,000 siya. pa nga Yes, eh. oo. Affordable siya. Sa presyong clamp kit. And ang ano natin with Senna is customizable yung kanyang faceplate. May iba-iba yung color. Pwedeng may kasama na siya na black and na white kapag binili. And you can purchase kung bagay sa helmet. Ito pa, oh, yung mga design Kung gusto nila ng pick, pangkikay, pwede rin siya closed mesh actually ah. Yung style ng kabilang brand, yung kailangan niya mag-private. private, oo. Pero even that, mas marami siya. Ang limit sa iba kasi 16 eh. Siya 24. Wow! Private mode naman, kanyari may dadagdag na tao, hindi niya na kailangan i-pair ulit. Ah. Anyone can invite. Actually, yun yung hassle eh. Madi-disconnect ulit. Oh, lahat tayo, regroup. Oh, pair mode. So, yun ang problema eh. Usually, di ba, kapag nag-repair tayo, madi-disconnect na lahat yung ibang Yes, group. yes. Ito pala, kahit na hindi ka admin, makakakonect ka pa din sa Yes, kanya. pwede ka mag-invite. Galing. So yun yung private mode. Yung open mesh, iba pa yun. Yan yung ating 8990 model. And yung top of the line natin would be Eto na. Siguro ito mahal kasi top of the line. Halika dito, mami. Paano mo ko bibilhan? Di ba? Ito lahat ng inclusions. This is the unit itself. Same with the E30, nako-customize rin yung faceplate niya. And then, customizable even yung lights. Meron kasi siyang LED functionality. With the Senna app, pwedeng palit-palitan yung ilaw. And, ang isa pang maganda doon is, with every action, makikita mo kung ano na yung nangyari through the light. Bawa, i-on ko yung mesh intercom ko, mag-green yung light. Pag mag-change ako ng volume, susunod yung icon natin would be, makikita mo yung level of volume based sa kung nasan yung ilaw. Meron siyang mga ganong small touches. Okay. Waterproof na rin siya, IP67. And sa inclusion, kaya siya naging sulit. Kasama na agad automatically would be 2 magnetic mounts. Sample, paano siya dumidikit? Magnetic siya eh. Ang maganda rin is details ni Senna is pagkakuha mo ng mount, hindi siya exposed. May magnetic din siyang takip. Ah, may takip siya na Yes, so pwede kung mong itatabi mo, ilagay. pwede mong itakpan and then imamount. Yun, galing. Pero hindi siya basta-basta mahihila kasi meron pa rin siyang groove dito sa gilid kung saan siya sumusuot. So di mo siya pwedeng tanggalin pag ganun. Yun yung Paangat din siya. pag nag-adjust ka ng volume mo, may ina-adjust ka sa ano, hindi siya automatically or masisira na matatanggal lang siya immediately like that.
So, ganun lang siya. Hindi, pagbabalik mo siya. Given na dalawa na agad yung kasama niya na magnetic clamp kits, bumili ka ng isang intercom, good na siya for 2 helmet setups. Magagamit mo na siya for 2 helmet. Magkano to ulit? Ito ay 24,990. 24,990. Yung speaker niya. Yes, Bago and na. then may kasama siya na Uy. dalawang sets of speakers. Germany. Yes, Harman Kardon. yan, Ito oo. yung next generation na Harman Kardon. Try ko na. So actually, ang Yeah. difference niya, alam naman natin si Harman Kardon is the premium na speaker Premium. natin. Sa BMW ko nakikita yun, sir. Yes. Yes. Siya yung parang mas mahal than JBL. Oo. JBL yung pangmasa niya, Harman yung pang-premium niya. Ninyamanin to, sir. Ninyamanin. Next generation, actually, mas makapal siya. Yung sa others na nakikita natin kasi yung speakers would be nilalakihan. Which hindi kasi lahat ng helmets ay suited Yung, for ano, para yung- magkasya yung 45. Ito, hindi siya lumaki pero kinapalan siya ni Harman Kardon. Para pumasok siya sa loob. Yes, and para mas ma-improve natin yung sound. Actually, kung meron tayong mga reviews na around 80% louder siya than the typical na speaker and mas madali mo siyang ma-adjust. Kasama na rin naman sa features with the next generation speakers, merong AI noise cancellation. And then meron na siya agad kasama na 4 faceplates. Meron siya ng white and then yung chrome, gray, and yung black. Yun yung mga inclusions ng Ito yung mga yan. Wave Intercom. Ito ay separate app na magagamit natin na anywhere using data from your mobile phone through their intercom, connected kayo kahit nasan kayo. Walang range kasi gumagamit siya ng data. Ang practical approach nito would be, si 60S kasi is designed siya na kapag naka-mesh ka, mesh yung gagamitin. Oo. Pag naging out of range kayo, automatically pwede nyong i-shift to Wave Intercom para hindi na puputo. Plus, kung mag-meet up tayo, nasa bahay ka pa, nasa bahay pa ako, di pa tayo nakikita, pwedeng wave muna. Oh, okay, dito na ako sa may ganitong lugar, 20 minutes, nandyan na ako. And then, pag within range na tayo, shift na tayo to mesh intercom. No need to host, no need to additional do pairing kasi open mesh din yung technology. So, naka-beta testing siya ngayon. Galing, ha? Teka, just to clarify, ano yung wave? True call? Ganun? Through data. Ah, ang galing, no? Via data. Kahit malayo. Yes. Basta as long as may internet connection kayo parehas, pwede kayo mag-usap. Siya yung tinatawag nila na VoIP. VoIP, Voice over Internet Protocol. No? And kahit si E30 meron din eh. Actually, lahat ng Sena, kahit nakabili ka ng mas lumang Sena model, pwede rin siya mag-wave. Teka, may tanong ako, sir. Kasi syempre, karamihan sa kasama kong rider na nagra-ride, ibang brand yung gamit. Makakakonekta ba to sa ibang brand? May paraan. Yes, meron. Ayun, yun ang importante doon, no? Bridge. Yes, Bridge, nila. yun. Bridge natin yung other brand. Yung group sa kabila and group ng Sena, mag-uusap together. Yes. Now, let's face it kasi everybody have their own choice to buy their own products, di ba? So, ang kagandahan, kaya natin tinanong yun, para at least kahit itong bilhin mo, you can consider pa rin na makaka-connect ka pa rin sa kanila, even ibang brand yung gamit mo. Pero I think with E30, ano siya eh, special product siya para sa region. So, ang goal naman natin ito lahat ang brand ang gamitin nila. It's time to switch because of this. Gusto ko to kasi yung mga kotse ko, ganyan yung mga speaker ko eh. Mga BMW. Oh, yeah. Usually, Harman. Especially E30, I think good chance kasi parang bumili ka lang ng spare headset kit eh, ng ibang brand. Tama. Ito complete set na. Ayos, grabe. Ang dami kong content ngayon Ito na, ang all new airbag. Ito na yung binili namin ni Ella sa Moto Market Alabang. Ito yung latest generation. Ito yung bibilhin ko. Ay, iba to, mami. Naaga ka ng bili. Tapos 10% discount ka lang. Ako 20% eh. Tatry ko na to. Baka mawala pa. Anong size to, sir? Ay, medium to, Meron din tayong zipper dito. I need this one. Siya yung lightest actually. This one is 80% lighter than the conventional Air and around 20% lighter than the previous. Very compact na. Ayan nyo, guys, Yan siya. Key talaga with the airbag. Alam nyo naman na with the Dainese D-Air, Smart Air, is smart technology siya. Hindi kailangan ng tether, hindi siya umaasa sa subscription. Ganda nito pala, no? Tignan mo, sabi bagay daw, sabi ni Sir Ryan, Tsaka actually, marami din nakakaalam, yung airbag, iba yung kay Dainese. Kasi hindi siya airbag. Meron kasi siyang microfilament sa loob. Hindi lang hangin. May structure na pumipigil dun sa... Hindi siya parang salbabida na pag pinisil mo, luluwag. Mami, benta mo na yun sa'yo. Newly activate pa lang naman yun eh. Isang ride pa lang yun. Ito na para pares tayo. Pero maganda to, ha? Mami, Sa loob and sa I like it. Ang pinakaiba rin sa gamit ni Ma'am, ito 3 beses siya pwede mag-deploy. Hindi Wow. palitan yung airbag. Magkakarga ka lang ng gas generator. And yung this time, ano na siya, user replaceable. Pwedeng during the ride, nag-deploy siya. May baong kang gas generator, papalitan mo lang sa likod. Ang galing. Very compact. Hindi ka pumangit pag sinuot mo. Pumogi kan lalo. Ang ibig sabihin, kasi may mga ganito, mami, na mukha kang MMDA pag sinuot mo. Ibahin mo sir yung tawag. Gandahan mo ng tawag. Pogi, sir, pogi. Kasi yung ganda, ganun dapat yun. Nice. Nice.
Ayun. Pwede na akong model, sir. Ga-apply ako model, sir. Sakto, may Dainese rin mga jackets. Oh, isang full suit ako na Dainese. Sige. Baka manikit, pero sir, pwede mo nang itabi to para sa akin, sir. Sold out na yan, baka maubusan ako, sir. Over the air na yung updating niya. Hindi na siya need ikabit sa kable pag mag-update. Ganda. Tapos charge mo na lang siya, is one activation lang and then that's it, gamitin mo na. Ito po ba kapag saan ako pupunta, nakatrack din niya mapa? Yes, actually si Ayun. D-Air kasi standard technology niya, meron siyang gyroscope, Yun. meron siyang GPS, meron siyang accelerometer. Yun. Yun yung reason kung ba't nalalaman niya when niya need mag-activate. Kompleto na siya doon sa app na nandito. Yes. Oh, Plus, galing. itong latest generation is suitable even for light trail. Yung Okay. dati kasi hindi siya sanay doon sa taktag. But this one is calibrated para you can do light trail, even Ayun. light. Gano'ng katulin bago siya mag-deploy? Ito kasi kung mapapansin nyo, yung light dito, hindi siya laging sa speed lang eh. Oo. Minsan, actually, mag-change yung ilaw niya dito based sa mode mo. Pagka Yung ilaw. bumaba ka na ng motor, di ka umaandar, naka-standby yung unit. And then pagka nag-start ka na mag-accelerate, i-activate na niya na abang na siya kung need niya mag-deploy. Ang kino-compute niya is yung biglang stop, yung biglang change ng pagbaba. Okay. Not on the speed lang in itself. Gyro sensor na siya, Yes, na kapag gumanon, sudden movement, biglang dapat Yes, mag-deploy kasi siya. ano siya kaya siya smart technology. Oo, parang seatbelt pala, sir, no? Yes. Pag biglang stop. no? Yung nagka-calculate siya ng 1,000 data points for every second na nagla-ride ka para matansya niya kung dapat. Kasi even yung pinanggalingan nito, born out of MotoGP track siya eh. Okay. Yung MotoGP version nito, smart enough siya Oo. na alam niya pag yung crash mo need ng airbag deployment. Or kung nagsaslide ka lang, hindi siya magde-deploy. Pero tama. pag nag-slide ka tapos nag-tumble ka, magde-deploy siya. O kasi minsan, sir, nakatali. Yes. Parang ito, yung anak ko, na-semplang siyang ganon, tip lang, kung mawala sa motor, sa deplate agad, di ba? Hindi naman ganon katulin. Sa speed of 10 lang yata yung takbo. Or minsan kasi pag nahulog ka, hindi ka humiwalay sa motor, Oo. hindi din siya magde-def. Kaya yung ibang rider, ayaw ikabit kasi sabi, sayang, 2.5. Parang ganon. Kasi isang canister, isang semplang, isang 2.5 eh. Magpa-pop up ng walang dahilan eh. Tsaka yung extra step na yun, ang hassle eh. Oo, The yung- mere fact na gagawin mo is pag nakalimutan mo, Actually, yun isa sa problema din eh. Nakakalimutan mo siyang ilagay. parang mahihila ka konti. Ay, nako. Tama. Pero actually, 20 years ago, parang 15 years ago, nagbebenta ako ng ganong product. Ako mismo gumamit ng ganon. Yung Hassle. extra step na hassle ako. Kasi inaano mo na yung helmet, kailangan mo ilak yung helmet. Tapos ilalak mo pa yung sa jacket mo. Saka nakakalimutan mo taas yung zipper mo sa jacket, tapos doon pa yung cellphone. diba? Opo, tama. Nangyayari yun. So susunod siguro may pang legs na, sir. Siguro. Alam ba? Oh, water break na agad, sir? Ay, thank you, ha? Hindi naman po ako seloso sa brands. Yun, thank you. I will buy one for me and one for you. Wow, ganda ng jacket mo. Oh, magka-size tayo. Uy, Ma'am Jonah, isa pa please. Ganda, di ba, ma'am? Sobrang light. Tsaka 3 times mo siyang magagamit. Kahit hindi magamit. Yan yung gamit na ayaw natin nagagamit eh. Okay lang mag-invest basta hindi magagamit. Yes, yes. Nagustuhan niya. Sige, bili tayo ng isa. Wala ka makikita. Tignan yung mga carbon helmet sa market. Tingnan niyo yung spoiler nila. Oo, tama. Iba na. So, si Troy, ganito yung gamit niya. Ayun, taga-timpla ko ng kape si Sir Ryan. Grabe. My pleasure. My pleasure daw. Ma'am, yung taga-carwash ko ng motor nung nag-FJ ako, si Boss Toti eh. Ngayon, taga-timpla ko ng kape si Sir Ryan. Sir, biro lang po, sir. Ha? Biro lang, ha? Biro lang, ha? Rider naman tayo, cowboy naman. Kita eh. Ayun. Sa mga comfortable. Thank you, sir. Yun ang masarap magtrabaho ka sa isang kumpanya na hindi mo feel na empleyado ka. Di ba, sir? Di ba? Oo nga. Sarap yun. Ikaw yung dahilan kung bakit ako napansin ni Ma'am Jonah eh. Nagtatawag ako sa kanya. Sabi ko, saan ka bumili ng bag? Gusto ko yung bag. Hindi naman ako napahiya kay Alfred. Oh, good, sir. Influencer din natin to, O'Neal to eh. Mami, kulang ako pag wala ka. Halika dito. Tama ka na. Yun. Thank you po. Salamat. Thank you, sir.